Yes. nakaplansya na ito sa tingin ko, no, na ang plano ni Bongbong Marcos ay conviction. At sino ba yung nandyan sa loob? 'Di ba? Mga Marcos senator, si JV Mm. Ejercito, mga Tulfo, si Cheese Escudero, si Mig Si Ping Zubic. Lacson, Ako si Ping Lacson, Otro, si Tito Soto, Tito etc. Soto. Yeah, so siyempre sina Bam, Kiko at Risa, yung mga kain suka, 'di ba? So, Uh-huh. yun ang plano nila na hindi nila itutuloy ito. So, marami naman silang planong hindi natuloy, 'di ba? Pero yung concern ko nga na nasa isip ng Pilipino na fair and square ang labanan na ito. Obvious ba na hindi? 'Di ba? Obvious ba na hindi? Tsaka hindi ba pinakita ng Marcos administration na wala silang kakayanan para sa kabutihan, wala, zero. So they're not about justice, they're not about fair Mm. play, they're all about money, stealing, lying to the people, not serving the Filipino people, stealing some more, and then lying some more, and then drugs and all that, 'di ba? So kakapal na mga muka, walang kahihiyan, 'di ba talagang this is the worst, no? They really are the worst. Magandang araw, Eric. Magandang araw sa aking mga kababayan. Kahit saan man kayo sa mundo na nandyan ngayon, maraming salamat at binibigyan nyo ng oras ito. Marami tayong pag-uusapan dahil ang mga nakaupo sa pwesto ngayon ay mga baliw, di ba? Mga siraulo. So, at sinisira ang Pilipinas. So, kailangan matutunan natin at i-practice natin ang pagkakaisa kasi yan na lang ang pag-asa ng ating bayan. Malaking pag-asa yon, no? So, sige Eric, go na tayo. No? Marami tayong Yan. pag-uusapan. Ma'am, Mhm. sa ikalabing-dalawa na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinipilit po kaladkarin ng House prosecution ang mga baluktot na pag-interpret at propaganda laban sa di umano ay maling paggamit ng confidential fund. Mm. Isa sa ina-highlight nila itong biglaang pagpihit at pagkambyo ng testimonya ng taga-Commission on Audit. Matapos po ang unmodified na mga findings laban sa naging proseso ng pag-audit sa mga pundo na dumaan sa Office of the Vice President at kahit nung DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, biglang nagkaroon po ng adverse findings ang Commission on Audit na pilit itiniming na gamitin para i-justify ang patungkol sa kunwari ay pinakialaman o ilegalidad sa paggamit ng mga confidential fund na ito. Pero ang nakakabahala dito, Ma'am Lorraine, number one, ang COA ay hindi po expert para mag-interpret at magbigay ng tamang pananaw kung paano po ginagamit ang confidential fund. Pangalawa, mayroon pong previous na findings sila na nag-comply ang Vice President at bilang DepEd Secretary, si VP Sara, in all requirements pertaining even to the evaluation and audit of confidential fund. Pero pilit ito pinapalabas na dito ay nagkaroon ng anomalya si Vice President Sara Duterte. At ito ang kanilang dinidikdik sa propaganda nila. Ma'am, ang pananaw po ninyo dito at ano ang sa tingin nyo epekto naman sa pampublikong opinyon sa pangyayaring ito sa nakaraang 2 araw sa pag-resume ng impeachment trial? Itong nakikita nating impeachment, no, quintessential Marcos yan, no. Kabaliwan, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng pagod, pagsasayang ng pera, no, ng taong bayan. Imbes na sana gamitin yun sa pagsilbi ng bayan, no. Yan ang nangyayari. How many? 25 million, etc. 25 etc. million a day. Yung oras, no? Yung oras ng dapat ang pinag-uusapan ngayon yung mga mahahalagang bagay, 'di ba? Para bumuti ang buhay natin. Kaso nga itong si Bongbong Marcos, ang tingin niya talaga sa gobyerno kasi siya talaga ang mastermind ng impeachment na yan, obvious ba? No, so maganda sa isang banda, no? Sa isang banda, so kabuuan backfire na backfire, 'di ba? Kasi ang daming butas nung pinagagawa nila eh, 'di ba? Yung kay Matibag, kay anong pangalan nun? Kalilong ba 'yon or something? Kalilong, kay Lutok.
Loto ko, talagang backfire na backfire eh, 'di ba? So, tapos kung sino man yung pumupuri, halatang-halata na pinipilit, 'di ba? Tapos kanina ganun din, no? So, um, pero yung nakikita ko sa pagmo-monitor ko, no, tuloy pa rin yung mainstream media na yung kabuktutan na narrative, no, kasi bayaran sila eh, no, mga nabigyan ng maleta ito, no. So, yun yung danger dito, no. Hindi para sa atin very obvious, kitang-kita kasi nandito tayo sa bubble natin, 'di ba? At saka meron tayong sariling ano napapanood natin. Hindi, alam mo hindi lang talaga biases eh. Kasi lahat-lahat naman tayo may sari-sariling biases, 'di ba? Mm. Pero ito talaga objective reality, objective observation. Talagang wala talaga, they have nothing on the vice president, 'di ba? So backfire na backfire ito. This will backfire. And again, parang ano, we need to talk. Lahat tayo dapat nagsasalita dito. Kasi, wag nating i-presume na, wag natin aakalain na nananalo tayo dito porket lahat tayo nag-a-agree, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy ang ano para ang sa kasinungalingan ay mamayagpag, kailangan lang ay tumahimik ang mga mabubuting tao. So dapat hindi tayo tumahimik dito, no? Oo, mamunahin ko siguro yung pag-debunk natin ng Yeah. adverse COA findings. Mm, Yung mga yeah. sinasabi na AOM, ang tinatawag na Audit Observation Memorandum. Yeah. Ito po ay normal and usual na nangyayari. Yeah. Halos 80% taon-taon ng mga local government units ay nakakatanggap po ng AOM or Audit Observation Memorandum. And that is not something unusual. Ang AOM po is a corrective call of the COA, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ibig sabihin, nire-remind ka ng COA na you have to do this para tumugma sa kanilang kategorya of audit. Pero hindi automatic na ikaw ay nagkaroon ng anomalya. Kasi kung nagkaroon ng anomalya, Ma'am Lorraine, mga kababayan, si Vice President Sara Duterte, the COA should have filed cases against her. Eh wala eh. So, normal po ang pagkakaroon ng adverse findings ng COA. In fact, si Marcos Jr., when he was still the Department of Agriculture Secretary concurrent for almost 14 months, halos sa isang taon kalahati na yun, Ma'am Lorraine, puro adverse COA findings yan. Kasi mayroon siyang mga cash advances na umabot ng halos 800 million pesos na hindi niya na-liquidate. So mag-issue ang COA dyan ng adverse finding, issuing you an audit observation memorandum. I-correct mo to. Paano mo ito ginamit? Ganyan din po kay Vice President Sara Duterte ginawa ng COA. At ang malala pa nga dito, mga kababayan, ay ang kay Marcos Jr. for the last 4 years, ang kanyang confidential fund was never revealed to the public. 4.5 hanggang 5 billion pesos po ang kanyang confidential fund na mas higit na malaki at ang ating impormasyon nakuha, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Year in, year out, to the last centavo, ubos ang confidential fund ni Marcos Jr. Si Vice President Sara Duterte, mayroon pong submission of reports, mayroon po siyang mga ginawang compliance. Ibig sabihin po ng findings at mga deklarasyon ng COA, may mga dapat lang siyang idagdag na mga pagpapaliwanag. Hindi po sinasabi ng adverse COA findings na ito na siya ay nagkamal ng pera mula sa confidential fund. And that is one thing that we have to establish. Tama po ang binabanggit mo, Ma'am Lorraine, I agree to you. Ito po ay laro ng propaganda versus evidence. Propaganda is not equal to evidence. And I submit to your point, Ma'am Lorraine, sa mga kababayan natin, simula ng day 1 hanggang day 12 ng mga trial sa kay Vice President Sara Duterte, puro po propaganda ang ginagamit sa kanya. Hindi ebidensya. Walang batayan, walang pagpapahayag na siya ay gumawa ng kalapastanganan. Kaya hindi ako nagugulat, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kung bakit mataas pa rin po ang trust and approval rating kay Vice President Sara Duterte
kahit i-survey pa ngayon habang nangyayari ang impeachment trial, si Vice President Sara Duterte po ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino, Ma'am Lorraine. Yeah, and there was a point I saw a reel, no, kasi I don't watch that that kalokohan, no. Pero syempre I try to watch as much as I can, but the lies are just too much, no. May sinabi kanina, pero ang galing-galing ng defense lawyers kasi they're very maayos, no, talagang. So walang bawal na na gamitin ng 11 days, no, yun ang tinanong. And then he said, no, si Attorney Mawil said walang bawal doon, no. So but all this time yung propaganda ng CPP, ng Dilaw, nila Bangag, no, nabayaran na media, they emphasize 11 days, si Inday Lustay, 11 days, mga ulul, walang bawal doon, di ba? So you can see, no, parang I cannot unsee kasi the CPP. I cannot unsee them. I see them everywhere, no. I see them kasi because of the cadres, no, because of my NTF-ELCAC experience, yung dating bulag tayo, nakikita na natin ngayon, 'di ba? So ganun din ako. Nakikita ko yung kamay nila dito kasi dinadumb down nila yung discourse, binobobo nila yung diskusyon. Maganda sanang diskusyon nito no? Kung paano, how does government, yung budgeting, how does it work, 'di ba? Kaso pag napasukan niya ng CPP, pati didagdagan pa ng mga dilaw, no? Talagang it's really to dumb down the discourse, pabobo ng pabobo yung usapin, no? Kasi nga meron silang agenda na palabasin na magnanakaw ang Vice President. Alam mo, mahirap gawin yun mahirap gawin kay Inday yun kasi hindi talaga siya magnanakaw, no? Compared, for instance, kay Marcos, Joseph, nasa first syllable pa lang ako ng apelyido niya, magnanakaw yan, magnanakaw yan, di ba? Tsaka talagang ang daming ginawa. So you can see how ridiculous it has become. Ludicrous, no? Yung 4.5 to 5 billion na budget is just less than 3% lang ng 125 million, less than 3% Yes, budget less than 3%. ng confidential fund ni Marcos. Tapos yung 125 pa yun, galing pa yun kay Marcos, 'di ba? Pero ang pinupuntirya ninyo si Vice President, hindi niya pinupuntirya itong isa. Saan mo ginastos 'yon, 'di ba? Bakit hindi? Because it's politics, no? Dirty gutter politics, 'di ba? Tapos yung panggigipit sa Vice President, no, you're trying to craft a narrative. But again, no, the great thing that I see about this is that despite a barrage of attacks na relentless na hindi na nawawala, no, tuloy-tuloy lumalabas pa rin si Inday, na nakatayo pa din, no? Talagang highest pa rin siya. Galing, at saka ang galing talaga kasi talagang nagsisilbi, talagang hindi magnanakaw. Ito mga ito, hindi nagsisilbi, tapos mga magnanakaw pa, tapos drug addict pa, 'di ba? So, wala talaga silang laban kay Inday. Wala. Yeah, I agree. Ma'am, siguro ituwid natin yung pananaw para po sa mga maaabot ng ating program ay mabigyan din sila ng counter narrative. Yung 11 days, yun po ay dahil ipinilit ibaba kay Vice President Sara Duterte at the end of the year. Yeah. At ang cut-out ng fiscal year, I think, is December 20, dapat magsarado na. Wala ng transaksyon. So, ibinaba sa kanya, I think, Ma'am Lorraine, is December 9 or December 8. 20 yata, Eric, hindi ba? Parang ganon. Ang pagbaba, no? Basta, ma'am, towards the end of the year, mayroon na lamang siyang 11 days before magsarado ang fiscal calendar. Pag sinabi pong fiscal calendar, mga kababayan, yan po ang financial cycle of the budget. Ang tawag dyan, fiscal calendar or fiscal year. So nang binabaan po si Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos noong 2022 December, there were only remaining 11 days bago magsarado ang fiscal calendar. Hindi niya kasalanan yon. Yun po ay na-request na at ibinaba sa kanya sa isang panahon na ipit at gipit na. Pero kailangan niyang ipatupad yung program na yan ng confidential fund sapagkat otherwise hindi po siya magiging maayos
na financial manager kung hindi niya ipapatupad sa isang programa na inirequest niya. Yan ang binabanggit ni Ma'am Lorraine na absorptive capacity ng isang agency. Magre-request ka or bibigyan ka ng pondo, kailangang magamit mo ng tama doon sa programa na inilatag patungkol sa confidential fund man yan, di gagamitin mo para sa confidential fund. And for the last 4 years, Ma'am Lorraine, mga kababayan, there was never an adverse COA finding about that. Nagkaroon lang po ng mga pagkakaroon ng biglaang negatibo na findings ng COA nang nagsimula muli ang tinatawag na impeachment process at the House of Representatives. Nagpalit ng liderato sa COA, kung maalala mo Ma'am Lorraine, inilagay dyan mga tao na nila Marcos. At wala na po yung mga dating mga objective at matino na mga auditors, pinalitan sila. At after, parang ginaya din ma'am sa nangyari sa Anti-Money Laundering Council. Nilagyan din sila ng mga tao upang sila ay gamitin as instrument para gumawa ng case build-up laban kay Vice President Sara Duterte. So ang 11 days po ay hindi abnormal, hindi unusual. Ito po ay nagpapakita ng critical skills of the Office of the Vice President kung papaano niya i-handle sa ipit na sitwasyon ang mga programa na ibinaba sa kanya kasama ang mga pondo. Ma'am Lorraine. Yeah, there's such a thing called the utilization rate, no? Hindi lang siya yung 11 days na ano yun nagamit, no? Hindi lang dapat kundi nagpapakita ng husay ng Vice President kasi pagdating nung pera sa kanya, nagamit niya lahat 100%. Nawala ka ma'am. Nung hiningi niya yon, okay na? Okay naman, bumalik na. Okay, na. So nung hiningi niya yung pera na yon sa Office of the President, meron na siyang mga programs kung saan ilalagay yon, 'di ba? Correct. 125 billion. So pagdating, ginamit niya, 'di ba? So madali lang, 'di ba? So kumbaga kunyari para nag-grocery ka, meron kang dalang 30,000, 50,000. Hindi na yun malaki. Alam mo na eksakto mo sa mo bibilhin kahit na less than 1 hour ka sa grocery, magagastos mo siya kasi alam na planado mo na, you're a very good planner, 'di ba? So Tama. bawat 5 na hindi mapunta taong bayan means na derelict ka sa duty mo, hindi mo nagawa yung trabaho mo sa taong bayan kasi may serbisyo dapat na napunta sa taong bayan, hindi mo nagawa ang trabaho mo. Ang utilization rate ng Vice President's amazing. It's 90-something%, I think almost 93%. Ibig sabihin, alam na alam niya ang trabaho niya. Hindi katulad ni Bongbong Marcos, I think yung first year niya, utilization rate niya was something like 20-something%. Walang kwenta talaga tong gagong to, talagang walang alam. Ang alam lang niya magnakaw. So ang Vice President, bawat sentimo alam niya. Tsaka alam mo yung 125 million, napakaliit nun. Maliit yan, Ma'am Lorraine. Lalo pa ang CPP, NPA, NDF, ang target ay ang mga anak natin. Napakaliit nun, di ba? So, Tsaka nationwide in-implement yun, hindi yun sa isang area na. Nationwide. Nationwide yun. And pangalawa, Ma'am Lorraine, tama yung binabanggit po ninyo. Even nung panahon na yon, wag nating kalimutan mga kababayan. The Executive Secretary was Lucas Bersamin. Nang inatake po si Vice President Sara Duterte tungkol yan sa 11 days spending and sa 125 million pesos, ang unang nag-clear sa kanya ay ang Executive Secretary. Why? Because the Vice President should report it to the President, to the Office of the President. Saan niya ginamit? At saan napunta ang 125 million pesos sapagkat yan ay bahagi ng pundo ng Office of the President. Klaro po tayo dyan mga kababayan. Kasi kung mali yung paggamit at pag-utilize in 11 days at dinaya at dinambong ni Vice President yon, ang unang sisita sa kanya si Marcos at si Bersamin. Because that fund, yung 125 million pesos na na-maximize in 11 days, ay pundo ng Office of the President. So mag-o-audit din sa Office of the President. Kung mali at walang report si Vice President Sara Duterte, bubukol yon at kukulitin siya ni Bersamin. O sana,
ang 125 million pesos report mo. Kasi kami magre-report na rin ng pondo ng Office of the President kung saan nanggaling yung naturang 125 million pesos. Kaya, ang unang statements na inilabas po ni Lucas Bersamin ay sinasabi niya excellent at maganda ang pagkaka-report ni Vice President at kami ay satisfied. Wala kaming nakitang pagkakamali. Only na ito ay kanyang babaluktutin a week after nang sumidhi na ang banggaan sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ni Martin Romualdez. Hindi pa po umaalis sa unit team si Vice President Sara Duterte itong panahon na ito. Pero pinabayaan siya ni Marcos at inatras ni Bersamin ang paglilinaw na ito at inatake na ng CPP, NPA, NDF at nila Romualdez at ng mga propagandista nila at mga bayaran na media si Vice President Sara Duterte. Kaya kung susundan natin ang argumento na ito, it could have been pointed out already by the President, Office of the President ni Marcos kung mali at nang daya si Vice President Sara Duterte. Noon pa nang nag-submit siya ng report kay Bersamin. And secondly, Ma'am Lorraine, mga kababayan, even ang COA walang adverse finding. 4 years ago, biglang nagkaroon lang ng negatibo na report ang COA nang ginamit na ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Which to me, no, kasi nga napaka-ridiculous nitong impeachment na ito. Which to me means that planado na lahat ito, no? Yes. Nakaplansya na ito sa tingin ko, no, na ang plano ni Bongbong Marcos ay conviction. At sino ba yung nandyan sa loob? Di ba? Mga Marcos senator, si J.V. Ejercito, mga Tulfo, si Cheese Escudero, si Mig Si Ping Lacson, Ako si Ping Lacson, Otro, si Tito Soto, etc. Tito Soto. Yeah, so syempre sila Bam, Kiko at Risa, yung mga kain suka, 'di ba? So yun ang plano nila na hindi nila itutuloy ito. So marami naman silang planong hindi natuloy, 'di ba? Pero yung concern ko nga na nasa isip ng Pilipino na fair and square ang labanan na ito. Obvious ba na hindi? 'Di ba? Obvious ba na hindi? Tsaka hindi ba pinakita ng Marcos administration na wala silang kakayanan para sa kabutihan, wala, zero. So they're not about justice, they're not about fair play, they're all about money, stealing, lying to the people, not serving the Filipino people, stealing some more, and then lying some more, and then drugs and all that, 'di ba? So kakapal na mga muka, walang kahihiyan, 'di ba? Talagang this is the worst, no? They really are the worst. I've never seen anything like this. Talagang, Agree. wow! I've never Kaya na pa dyan, Ma'am Lorraine. Yeah. And Mama, gusto ko itong ma-emphasize na rin natin siguro dito, Ma'am Lorraine, sa ating programa. Mga kababayan, ang mga paggamit ng alias, yung mga yan po ay cleared na sa report na nauna at hindi po yan pambihira. Sapagkat ang paggamit ng mga alias ay proteksyon sa mga informant at assets na tumutulong sa gobyerno. In fact, kung busisiin natin mga kababayan, Ma'am Lorraine, ang mga confidential fund, even kay Marcos Jr., maraming aliases yan na makikita. Pero ang tanong ng taong bayan ngayon ay ganito, napakaliit nitong confidential fund kay Vice President Sara Duterte pero pinag-iinitan at pinagdidikdikan na ito ay kanyang ginamit sa anomalya. Si Marcos Jr. for the last 4 years na nasa poder, umabot po sa 20 billion pesos. Ang confidential fund, not a single report was explained to the people. Hindi ba marapat na yun ang unang tanungin? Saan niya ginamit? Saan napunta ang confidential fund and intelligence fund ni Marcos Jr. na umabot ng 20 billion pesos almost in the last 4 years. Si Boying Rimulya, when he was the DOJ Secretary, taon-taon, hindi bababa sa 500 million pesos ang kanyang confidential fund sa bagamat may NBI pa siya na may separate intelligence fund. Saan napunta yun? Paano ginamit yon when he was the DOJ Secretary? Si John Vic Rimulya at si Benhur Abalos,
May 500 million pesos din per year sa confidential fund nila. Ba't hindi sila tinatanong saan nila ginamit ito? Mga kababayan, there are more than 80 agencies of government na konfirmado na may confidential fund at intelligence fund. Bakit naka-single out kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba yan ay malinaw na isang paggamit ng katarantaduhan na issue, samantalang ang katotohanan nito ay hindi sa confidential fund talaga, kung hindi panggagamit sa propaganda para lamang may putik na maitapon kay Vice President Sara Duterte. Ang issue nila tatlo lang. May mga alias, which is, sinabi ko na, normal yan. Lahat ng mga intelligence and confidential fund, pag nag-report, may mga alias ka makikita. Number 2, 11 days. In-explain na namin ni Ma'am Lorraine, hindi yan pambihira. At number 3, adverse COA finding. Sabi ko nga, 80% ng local government units sa buong Pilipinas nakakatanggap taon-taon ng tinatawag na adverse findings. But hindi ito automatic na may anomalya na nagaganap. Yan lang po ang ginamit nila. Pero bulag, pipi at bingi sila, sa katotohanan, mas marami po ang posibleng totoong ninanakaw sa confidential fund, and even silent sila dito sa flood control scam na umaabot sa 1.9 trillion pesos na ang tinuturong mastermind si Marcos at si Romualdez. They do not want to investigate it, and they're not talking about it anymore. Itong mga kongresista na nasasangkot, pati mga senador, Ma'am Nuring. Yeah, correct. So, it's been 60 days, over 60 days since umupo yan si Erwin Tulfo as head of the Blue Ribbon. There's no 60 days, sobra, tama. walang investigation. Kasi alam naman natin, hindi naman nakakagulat, si Erwin Tulfo ay magnanakaw yan. Oh, Kasama siya, sangkot siya dito. So, ayaw niya ng Blue Ribbon Committee na mag-investigate din. Lalong-lalo na si Marcos, no? Kasi siya ang mastermind, no? correct. So, alam mo, Eric, I want to bring up something kasi itong media, Go ahead, ma'am. kasama sila sa cover-up eh. Kasama sila sa cover-up. I want to talk about, I posted something, no? I was calling out Franco Mabanta kasi Oo, sige ma'am, go ahead. Nakita ko yan, maganda. Kaibigan ko yan si Franco, pero pagdating dito, hindi ako papayag talaga, no? Kasi ang PGMN is running after Martin Romualdez, which is good, no? And I would support that, except that, so I said in my post, dahil sinabi ni Franco na meron silang policy na wag magki-criticize kay Bongbong Marcos, kay Leni Robredo at sa Vice President. Naisip-isip ko, nag-media ka pa, 'di ba? Yeah. Because pag media ka, you're supposed to hold the feet of these officials to the fire, including the Vice President. I would not have a problem criticizing the Vice President if a criticism were warranted, 'di ba? So, bakit ka pa nagansi? Sabi mo na lang PR firm ka, 'di ba? Ganun na sa isip That's correct. Also, and then ang sagot sa akin, something about you fight your war and we fight our war. I'm thinking, wait a minute, are you not supposed to be anti-corruption? Diba? So that's everybody's war, right? So which war are you fighting, right? So I'm saying I'm holding their feet to the fire because media is part of the problem. And Correct. Bongbong Marcos has poured people's money, billions, so that he's covered up and protected, 'di ba? So, what's dangerous, no, 'di ba? A half truth is a dangerous thing. No, yung sinasabi ang pinipilit kasi ng PGMN is that It's is only that Romualdez. Martin Romualdez, 'di ba? Which Is is the wrong. mastermind. Yeah, no, it's not. It's Bongbong Marcos. So, Yeah, mali talaga yun. it's really more dangerous. A half-truth is a dangerous thing kasi meron siyang semblance of the truth eh, 'di ba? Pero Tama. actually, habang ginaganyan mo yan, you're giving cover to the mastermind, 'di ba? And you know, that's very dangerous because ang ibig sabihin nun, ang message na sinesend natin into eternal space where our children and future generations are, is that it's okay to steal. You're gonna get away with it. Just do the Marcos formula, 'di ba, of paying off media operators so that they can say the half-truth about you and you're covered. 'Di ba? So, we're going to look back at this time in our history and what will come out, no, is really
the people who speak the truth should be the entire Filipino people. Walang half-truths dito. Dapat walang kompromiso dito. Dapat sinasabi natin ang katotohanan. Pinaka naawa ako nung umupo tayo noon sa LCAC, no. Narinig ko, grabe palang ginawang kasinungalingan ng mga CPP sa Pilipino. Tapos dapat sabihin mo lang yung totoo. Sabihin mo lang yung totoo, whatever it will cost you, 'di ba? Sabay-sabay naman tayo eh. Tapos ngayon namulat ang tao. Tapos sasabihin mo ngayon, si Martin Romualdez lang ang ang guilty, at pero hindi lang silang gumagamit, yung gumagawa niya na marami nag-ooperate din na ganyan, na tumitigil sila kay Martin lang, 'di ba? Kasi nga ginagamit ang pera natin para protektahan si Bongbong Marcos na dapat kahit isa sa atin hindi papayag dyan sa kasinungalingan na yan, no? So I yun agree. grabe yung implications pag pumayag tayo dyan, no? Tama yung bring up mo, Ma'am Lorraine. Yeah. Ganyan din pong critic natin sa CBCP, Catholic Yes. Bishops Conference of the Correct. Philippines. Kain That they suka. are, kain suka. Yeah. That they are supposedly the guardians of democracy, the moral crusaders for a better society na may matinong gobyerno at hindi kurakot ang gobyerno, and yet they cannot speak about those who lead corruption. Yeah. Walang figure ang corruption nila, walang tao, walang paniningil kung sino ang may sala at sino ang dapat parusahan. Yeah. Very vague. Kasi iniiwasan nila na masaling nila si Marcos at si Romualdez. Obviously, they're protecting Marcos and Romualdez Yeah. by pretending to be crusaders of corruption. Yeah. Walang pinagkaiba dyan si Franco Mabanta at ang PGMN. They are a PR firm, parang extension sila ni Marcos sa loob ng media operations. Nagkukunwari na media, pero actually hindi sila media. They are a public relations business na nagkukunwaring may media component. Yan po ang tingin ko sa grupo na ito ni Franco Mabanta, at mali ang sinasabi niya na si Martin Romualdez lang ang pinakamalala na nangurakot sa ating bansa sa kasaysayan ng modernong politika. Wrong. There is no Martin Romualdez if there is no Marcos Jr. The authority of the president na inabuso ni Martin Romualdez, inabuso ni Lisa Araneta, sinakyan at ginamit nila Saldico at ng mga sindikato nila, pati ang buong ahensya ng gobyerno. Hindi aandar ang sindikato at kriminal na mga magnanakaw kung hindi binasbasan, binigyan ng proteksyon at kinumpasan ni Marcos. Si Romualdez is a principal conspirator. Sila Saldico at mga grupo nila, executors. Pero ang pinaka-autoridad kung bakit nanumbalik at nangyari ang pangungurakot at pandarambong, because Marcos wanted it to be that way. Gamit ang kanyang kapangyarihan. That should be clear. Kasi kung hindi siya gusto at ayaw niya at hindi siya sangkot at hindi siya nakikinabang at wala siyang kinalaman sa ginawang pandarambong nila Saldico at Martin Romualdez, he could have stopped it in the first budget cycle pa lang. Pero bakit umabot ng 4 na budget cycle at bago siya nagsalita? At ang nagpaparelease ng 4,200 blood control projects na dinayasan program appropriations, it's the office of the president. Kaya yun ang sabi ni Martin Romualdez bakit ako? Nag-i-implement niyan DPWH. May punto doon ang palusot na diskarte ni Romualdez sapagkat ang tumbok noon, patapos namin katayin ang budget at katad-katarin at gawing sindikato, ang nagpapatupad niyan si Marcos. So ibig sabihin, napuntuhan mo, Ma'am Lorraine, hindi pwede na mag-stop kay Martin Romualdez at kila Saldico ang paniningil at pananagutan. It should include Marcos himself. And that is the correct view. Walang korupsyon at pandarambong na kasing lubha nito na si Martin Romualdez at sila Saldico lang ang pwedeng magpatupad, na walang basbas, walang pakinabang at hindi kinumpasan ni Marcos Jr. bilang presidente. At saka magkaroon ka naman ng respeto sa Pilipino. Opo. Huwag niyong lulukohin, diba? Huwag niyong lulukohin ng Pilipino. Sabihin niyo yung katotohanan. I admire their work when it comes to the CPP, diba? Maayos, diba? Pero pagdating dito,
I call out mainstream media on this, no? Why will I not call you out? 'Di ba? Na bakit ko kino-call out sina mga Kainsuka, Risa Ontiveros na sina Saba, no? Sina Laila De Lima. I'm calling them out. Even Shell Jokno, I call him out, no? Na you pretend that you're against corruption and yet you're very silent about Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi niyo mamasabing pangalan nila, mga putang ina. Hindi niyo Mm. masabi talaga. Eh, 'di ba mga anti-Marcos kayo? Tsaka ngayon, napaka-obvious na siya, 'di ba? Tapos you're insulting our intelligence and say you're insulting the intelligence of the Filipino people and you're saying it just stops with Martin Romualdez, 'di ba? What are the implications to that? You're really dumbing down the discourse. Na sinasabi mo, wala siyang kagagawa na siya yung nag-sign ng budget, and in fact, the GAA is called the President's Budget. That's what it's Correct. called. When we Mm. would have our cabinet meetings before, that was what we called it, the President's Budget. That's why when PRRD went in front of Congress, he bowed to them and said, "This is my budget." Yun. Yeah. Pero inaako niya. And in fact, I don't think there was any other president that did that, no, with that kind of clarity. Kasi nga, inaako niya na ako yung may responsibilidad dito. 'Di ba? So, sasabihin mo na kay Martin Romualdez lang, 'di ba? Ginagawa mo bang hangal ang mga Pilipino, 'di ba? Tama. Na tapos ang with all this bells and whistles, 'di ba? Na ang ganda ng mga font, PGMN looks very beautiful yung kanilang layout, etc., etc. Which to me means, no, Franco Mabanta is a very intelligent man, no. I don't think he cannot put what is very clear. 1 plus 1 is equal to Bongbong Marcos, 'di ba? Which to me means tumatanggap kayo, 'di ba? Yeah. That's Sa right. Malacanang, right? Oo. And in fact maybe there's an even deeper play at work right now, which Hindi mo ba includes, napansin? yeah. Ma'am, hindi mo ba napansin? Kung hindi siya in the bag ni Marcos sila, bakit hindi na siya ginagalaw ni Matibag? Bakit tumiklop si Matibag? Who is Matibag reporting to? Marcos. So, ang mga entrapment na yon ni Matibag, pinatigil ni Marcos. Yon ang katotohanan. That's why Franco Mabanta and PGMN, sila CG Hero, hindi kayang punahin ang totoong katotohanan na ang pinaka-monster, pinaka-demonyo sa pangurakot na ito is Marcos. Of course, si Romualdez ay kasabwat. Pero ang bigat ng pananagutan ay mas mabigat sa kay Marcos because he exercises the powers of the president and he covers the authority of his corruption and plunder with the authority of the president. Yan po ang mabigat. Napansin mo after sila na-aresto? Wala na. Thank you na yung kaso-kaso nila for a show. Sino ang nag-ariglo nito? At sino nagpatigil kay Matibag na itigil mo yan? Doon ka mag-focus kay Cayetano, doon ka mag-focus kay Loren Legarda, doon ka mag-focus kay Leandro Libeste. Sino? Si Marcos. Mga kababayan. Sa madaling salita, mauulit ito. Mauulit ito ganito pag pinababayaan natin. At alam mo magandang bagay kasi yung age of information, ang kagandahan niyan, bawat tao sa mundo na may internet, may platform ka, pwede mo sabihin kung anong gusto mo, 'di ba? Hindi na katulad dati na Tama. Twitter lang, whatever lang, 'di ba? Everybody has a platform, 'di ba? Pero ano yung ginagawa ninyo sa platform niyo na wala ang trend of thought ko, pero ganun ang gusto kong sabihin na parang yung platform ninyo no, napakaganda kasi it reaches a lot of people and yet ginagamit ninyo for like that, 'di ba? So what's the difference between you and media? I don't see the difference anymore. And in fact, ito pala, I finally understand, remember what I was going to say. So everybody has a platform, 'di ba? So that equalizes the power in the world, which is revolutionary, and yet merong delikado dito. Ang delikado dito, vloggers are behaving like mainstream media. Nababayan, 'di ba? So we see this Mima Alicia, 'di ba? Who else? All of these people, no? That they cover up for the most corrupt among us, 'di ba? So yan yung nature of the beast, no, na ang
not just that, but what did we see with Marcos, 'di ba? Troll farms, no? Troll Yeah. farms. Troll farms. So sa madaling salita, yung maganda sana na everybody has a platform, kinorrupt na. Na-corrupt na Yeah. siya so that bloggers are behaving like corrupt mainstream media. Very corrupt, Agree. no? So, parang for me, your credibility is ginto mo yan. Ginto mo yan, no? So, and I will call out people who will, I don't really care about relationship. No, it's Yeah. our country is in grave danger, no? So, Yeah, I agree. We can agree with PGMN pagdating sa kanilang pag-join sa crusade in exposing and fighting the communist terrorism of the CPP, NPA, NDF, and their deception, but we cannot stop also sa pag-criticize sa kanila na nililin lang nila ang tao pagdating sa katotohanan sa pananagutan ni Marcos, criminal na pananagutan, Ma'am Lorraine, no? And in fact, going back sa binanggit mo na trolls, there was an attempt proposed by Senator Robin Padilla na imbestigahan sa nanggagaling ang ibinulgar ni Senator Marcoleta na 1 billion pesos average na ginagasto sa trolls every year. Malaki pong pagdududa ko personally, Ma'am Lorraine. I don't know your part na nanggagaling ito sa confidential fund ni Marcos. Ang ginagastos para bayaran ang kaluluwa ng mga demonyo na gamitin nila ang social media platform upang linlangin, lokohin at palubugin ang kaalaman ng taong bayan sa katotohanan at mang-atake, manira ng mga tao na naninindigan para sa matinong panggobyerno. Imagine 1 billion pesos every year. Sino maka-afford nito magastos ng libo-libo mga trolls na ito na kapareho nitong imbornal na bunganga ng namatay na si Mima Alicia Lipata at sino pa mga kasama niya, na milyon-milyon ang nakikita nating bayaran sa kanila. I think hindi na ma'am umusa dahil tinabla ito. The Senate President that time was Tito Soto. Tinabla niya na sinabi ni Senator Padilla na ang boses ng troll operator na ito ay kaboses ni Claire Castro, ni Jose Claire Castro. Well, sabi ni Tito Soto, we don't have proof to that and it's not appropriate for us na mag-imbestiga. Let other agencies investigate about this. Kasi ma'am, si Senator Robin Padilla was the chairperson on Committee on Public Information. Kaya niya ito binring up. Naalala ko naman na rin yung binanggit mo tungkol sa trolls. At mga kababayan, yan ang dapat isingil kay Marcos Jr. Ginagamit mo ba ang Intelligence Confidential Fund mo para pumundo at magbigay ng mga pera para bilhin ang mga kriminal na gumagamit ng social media at Facebook at YouTube, Ginoong Marcos, dahil sa binulgar na 1 billion pesos budget annually for troll operations mo, Ma'am Lorraine? yeah. And si Marcos, no, talagang kinorrupt niya talaga ang lipunan ng Pilipinas, no? Talagang lahat binabayaran niya. At once napasukan mo ng pera yan, wala na, you corrupt their souls, which is what his father did, no, sa AFP and PNP and a handful. Pero si Marcos, the difference is he does it with everybody, no? So I don't know how this will end, no, where it will lead us, pero what I know is that we should not be silent when we are faced with lies, no? That's why I speak out even against PGMN. I question them, no, na it's a dangerous thing kasi a half-truth is a dangerous thing, no, because it gives you an illusion of the truth. It's more insidious. Tama ka dyan. Mas delikado talaga siya. Kasi parang totoo Hindi ka ng 125 million confidential. Kailangan talagang bakbakan nila ng napakaraming propaganda. 'Di ba? Pero ito, ano nakikita mo na what's not to hate about Martin Romualdez, 'di ba? Walang hiya, talagang kupal talaga, 'di ba? Oh, grabe. Pero hindi siya ang pinaka-mastermind. Hindi siya ang pagdating pa lang sa command responsibility, kahit nandun na lang tayo, pero active participant si Marcos. Magsabi tayo ng totoo tungkol dyan, okay? Kasi kung hindi, grabe ang implications ng pagsisinungaling na ito na ginagawa ninyo sa Pilipino. Tsaka tingin ko, may kasama na sa laro nila si Martin. Kasi tingin ko na
kunyari lang na magfa-file ng charges against Martin, blah, blah, blah. Di ba? Mga sinungaling naman yung mga nasa likod niyan eh. Di ba? So, I it's agree. all a game. Niloloko ninyo ang Pilipino. Huwag ninyong gagawin yan. No? Naunahan pa ngang kinasuhan at napakulong si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada, si former Congressman Mike Defensor. Ano pong common sa kanila? Sila po'y nanindigan na dapat maibulgar ang katotohanan sa mga mastermind, dapat managot at may pananagutang kriminal sa flood control scam. Kaya sila ipinakulong. At sila ay sumalo at tumulong doon sa mga nagbulgar nito. Kagaya po ng former 18 soldiers. Tinulungan po yan. Publicly, alam po natin yan. Sinalo at tinulungan sila ni former Congressman Mike Defensor, nila Senator Marcoleta, at tinanggap sila nila Senator Jinggoy Estrada na valid at totoo ang kanilang mga pinagsasabi at mga ibinulgar. Kaya ipinakulong si Jinggoy Estrada, ipinakulong si Dante Marcoleta, ipinakulong si Mike Defensor. Yan po, nung tanong namin ni Ma'am Noreen, maipapakulong ba si Martin Romualdez? Without it. Bakit? Kasi ibubulgar talaga ni Martin Romualdez, di ba? Nag-warning na siya, mga kababayan. Hours after na nag-announce si Boying Rimulya, Ma'am Noreen, kung maalala mo nung huling linggo ng April, sa unang linggo ng Mayo, may isasampa na ang kaso na plunder at iba pang kasong kriminal laban kay former Speaker Romualdez at kay former Senate President Chis Escudero. Wala pang 2 oras, nagsalita si Martin Romualdez. Ang sabi niya, marami akong pwedeng sabihin. Hindi ko papayagan ang sarili ko na magiging sangkalan ako at ituturo ako sa korupsyon na hindi naman akong gumawa. O, tumahimik bigla si Boying Rimulya. Tumahimik din si Marcos Jr. Ngayon, 1 linggo na po mahigit na nagsona si Marcos Jr. Nakasuhan ba si Romualdez? Wala. At mukhang ididribo lang ito at hindi na ito matutuloy, Ma'am Lorraine. Your observation is correct about that. Yeah. Pinagloloko talaga ang Pilipino ng mga ito, no? And I think that the trajectory leads to staying on in power longer than what the Constitution allows. All of them. And they have all these ambitions, no? Kitang-kita naman, no? Marami sa kanila gusto maging president, tapos hindi sila manalo-nalo ng maayos, no? So, kailangan makipag-connive sila kay George Garcia, no? So, palapit yun, no? So, gagawin talaga nila yan. Gagawin nila yung mga ambisyon nila na yan, no? So, yung nakikita ko na pwedeng may mahabang panahon na nasa kadiliman ng Pilipinas kung hindi tayo lumaban ngayon. No? So, kaya nga intolerable sa akin yung nagsisinungaling. Hindi ko matake. Tama yun, ma'am, na dapat i-point out natin yun. Kasi nga, tumatagal at tumahaba ang buhay ng kriminal at sindikato na gobyerno kung hindi tinutumbok ng tama ang kanilang mga pananagutang kriminal. At kung hindi tinumbok yan at magkakaroon ka pa ng panluloko, the way itong Trillion March na grupo ni Kiko D, ang grupo ng mga dilaw at pink na nakipag-alyansa kay Marcos, ang CPP, NPA, NDF na nagtatabon-tabon kay Marcos, ang CBCP, ang mga katolikong pari at mga obispo, at ang tumbok nila si Sara Duterte. Yes, correct ka, Ma'am Lorraine. Ibig sabihin po, hindi lamang nila niluloko ang taong bayan. Dito niyo po maririnig ang tinatawag na they are the enablers. Pinapalakas at lalo nilang pinapatagal ang pangungurakot ng isang bulok na gobyerno dahil hindi nila ito kinokonfronta at hindi nila nilalabanan. Niloloko nila ang taong bayan. Kaya kami nagsasalita nito ni Ma'am Lorraine na ang ating pag-asa, taong bayan. Let the people speak out. Let the people stand up. Yan po ang tunguhin namin kung bakit kami nandito. And in fact, yung pagsistay pa ni Marcos dyan, hindi na tama yan, no? Ayaw na siya ng taong bayan. And in any democracy, no, since the beginning of time, ang understanding dyan, uupo ka dyan, with the consensual ang relasyon natin. Pero kapag ayaw ka na ng taong bayan, coercion na yan, namimilit ka na, 'di ba? Correct. Ka na. So, si Marcos pinipilit niya na tayo, negative 27, you know what it means? Bongbong, kinig ka, bongbong, ha? You're no longer president of anyone. You're the president of nothing and no one.
Okay, Correct. so but the people who hang on to you are the ones who are benefiting at may mga political ambitions itong mga demonyong ito. No, but for the Filipino people, matagal ka nang tinanggalan ng kapangyarihan. No, so yung mahalaga sa atin, yung nagsasalita tayo, hindi tayo tumitigil. No, yan ang gustong-gusto nila, tumahimik na tayo para pwede tayong alam nyo, pag ang babae ginagahasa, Mm. dapat lumaban siya. Yan ang Yes. sinasabi talaga. Kasi pag hindi ka lumaban, talaga. Pero yung babaeng lumalaban, natatakot ang mga rapist minsan, talagang, ganon, natatakot sila. May pag-asa ka, di ba? So, anong gusto nila? Hihilata lang tayo. Di ba? Hindi. Tama. Hindi Hindi pwede. tayo papayag. Kaya kami ni Ma'am Lorraine, pag-usapan po namin in our next episode, Yeah. itong panibagong sistematikong atake. Parang nilinya-linya na po, ang tawag dyan, kinamada-kamada na. Una, pag-usapan namin Eric, bukas may tanong ako. One Go last ahead, ma'am. question sa'yo. Tungkol sa NUJP, okay? Kailan mo Ay, oo, ikwento? ano nga palang pahayag nila, ma'am? Hindi ko makita eh. Please, Okay. help me about that. NUJP fires back at Vice President Sara Duterte's criticism of Philippine media. Sabi ng NUJP, by denigrating Philippine media, Sara is unleashing one of the tactics straight out of a dictator's playbook, controlling information by demonizing the independent press and weaponizing social media for her propaganda. Without saying anything about Marcos. Because Eric, you have to explain to the people what NUJP is. Yeah. NUJP po started off as a genuine journalist group. No? Una po silang nagbuo ng kanilang grupo para sa karapatan at kabutihan ng mga journalist sa Pilipinas. Pero sila po ay tinake over na, ma'am, at pinamunuan ng maraming CPP, NPA, NDF media active operators. Ano pong ibig sabihin nun? Mga CPP, NPA, NDF na nasa media. At sila ang nag-take over nitong NUJP. Na-co-op yun, that's the term, co-opted. Infiltrated, co-opted, and now they are being manipulated na. Ang inuna dyan, ang liderato, mga key positions. Ganyan naman talagang taktika eh. So NUJP is not only an affected, but rather co-opted, infiltrated group na ang direksyon ay nanggagaling na sa CPP, NPA, NDF. Proof, hindi nila tinitira si Marcos bagkos anti-Duterte ang linya at hindi totoo na ipinoprotect nilang interest ng journalist kasi ang pinoprotect nila ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Lahat ng propaganda ng CPP, NPA, NDF bit-bit ng NUJP. Ang nagpapatakbo ng NUJP ngayon, karamihan sa kanila ay konektado or dating mga konektado sa CPP, NPA, NDF at nananatili na mga kaalyado. Huwag nating kalimutan, Ma'am Lorraine, mayroon pong grupo ang CPP, NPA, NDF sa hanay ng media. Ang tawag po nito ay ARMAS, Artista at mga manunulat ng sambayanan. This is an underground organization nakasama sa NDF at ito ay sumusuporta sa NPA at sa Communist Party at ang ARMAS ay designated as terrorist organization ng Anti-Terrorism Council ng ating gobyerno. At sa loob ng ARMAS ay mayroon din pong mga Communist Party members na aktibo sa media at aktibo din po sa pag-infiltrate ng media organizations. Kaya po itong binanggit ni Ma'am Lorraine na tinitira nila si Vice President Sara Duterte sa pag-bring up ng issue patungkol sa media na nagagamit ni Marcos at nila Romualdez is a line of propaganda coming from the CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Yeah, so what's the correct term for the NUJP? They're not CPP created, not CPP, but they are CPP led. CPP led, CPP co-opted, CPP infiltrated. I see. So in the organizational structure of the CPP, you cannot find them. Wala sila doon sa mga front organization, pero dahil co-opted na sila, ma'am, nasa network of operations ang tawag. I see. Pero sa loob nila may ARMAS. At mayroon ding
CPP members. I see. Yeah, got it. Okay. Sige. So, Ma'am, your final words. yeah, Balikan natin maraming yan salamat. ulit, Ma'am Lorraine, ha? Pati yung nangyari ngayon na pagbira kay Senator Lorraine Legarda, Congressman Libeste, si Alcuzi ng PDP Laban, si Jing Paras na dating political advisor ni Pangulong Duterte, at syempre si Senator Cayetano. Nakakamada sila. Pag-usapan namin ni Ma'am Lorraine yan in our next episode. Pati ma'am ang mga kababayan pinalusot at pinasimplihan na kunwari humanitarian call to release the CPP, NPA, NDF Central Wala, Committee tomorrow. na si Vic Ladlad. Bukas Yeah. pag-usapan. Teka muna, sino muna si Vic Ladlad, Eric? Ano yung ginawa niya? Ay, si Vic Ladlad was the acting Secretary General of the Communist Party Central Committee. At siya din ang namumuno ng NUFC noong panahon na yon, National United Front Commission. Siya po ay nasa top leadership ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Hindi po ito ordinaryong tao. Nang mahuli siya noong November 2018. So, what could have been crimes that he would be responsible for? Ay, ang dami. Hmm. Acts of terrorism dapat ang ikinaso nito sa kanya, hindi lang rebellion. Mm. Because when you are in the Central Committee, you give orders to the NPA to execute and conduct acts of terrorism against government forces and against the government itself. Okay. So, thanks, Eric. So, we talk about it tomorrow. So, Yes, ma'am. maraming salamat sa aking mga kababayan. Salamat din, Eric, at magkita tayo bukas. Pag-usapan natin ito. Pero yung pagkakataon na para tayo isang maging malakas na bansa ay nangyayari ngayon, no? Huwag nating palampasin ito. Tinuturuan tayo ng panahon na magkaisa kasi walang bansa na malakas na hindi nagkakaisa. So, alang-alang sa mga anak natin at sa future generations of Filipinos, tutunan natin ang magkaisa. So, yun. Maraming salamat for joining our program today, Ma'am Lorraine. At mabuhay po kayo at mag-ingat kayo palagi. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ito po si Ka Eric na nakasama ninyo with